Paalala po lamang, ang impormasyong aming ibabahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi opisyal na payo ukol sa tulong at regulasyon na kung saan mang seksyon ng gobyerno, Pilipinas man o Japan. Paano magbasa ng payslip? Kyuyo Mesai sa Japan. Sa Japan, maraming Pilipino ang tumatanggap ng payslip buwan-buwan. Ngunit hindi alam kung bakit may iba't ibang kaltas sa kanilang sahod. Papaliwanag natin ang bawat bahagi ng payslip upang mas maintindihan natin kung saan napupunta ang ating kinikita. Ano ang Kyuyo Mesai? Ang Kyuyo Mesai ay ang opisyal na payslip na ibinibigay ng kumpanya. Nakasaad dito ang kabuuang kinita, gross salary, mga allowance, overtime pay, mga kaltas, at ang aktwal na matatanggap na sahod o net salary. Napakahalaga nito dahil ginagamit din ito sa pag-apply ng loan, pag-renew ng visa, pag-upa ng apartment, pag-file ng buwis, at paghingi ng iba't ibang government documents. Mga bahagi ng payslip. Shikyu o earnings o kita. Ito ang lahat ng perang kinita mo bago ang mga kaltas. Kasama dito ang Kihonkyu o basic salary. Ito ang regular mong buwanang sahod. Halimbawa, ang basic salary mo ay 220,000 yen. Sangyodai, overtime pay. Ito naman ang bayad sa overtime. Halimbawa, nag-overtime ka ng 20 oras. Makakatanggap ka ng karagdagang bayad depende sa overtime rate. Shinya Teate. Ito naman ang night shift allowance. Ito ang dagdag na bayad kapag nagtatrabaho mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Kyujitsu Teate or holiday pay. Ito naman ang bayad kapag pumasok ka sa iyong rest day o legal holiday. Sukin Teate. Ito ang iyong transportation allowance. Ito ang ibinabayad ng kumpanya para sa iyong pamasahe. Jutaku Teate. Ito ay ang housing allowance kung nagbibigay ang kumpanya. Kazoku Teate. Ito ang family allowance kung kwalipikado ang empleyado. Number 2, Kojo. Ito ang mga kaltas. Ito ay pinakamahalagang bahagi ng payslip. Kenko Hoken, health insurance. Ito ang ginagamit kapag nagpapagamot ka sa ospital. Karaniwan, 30% lamang ang babayaran ng pasyente dahil sinasagot ng insurance ang malaking bahagi. Kosei Nenkin, pension. Ito ang iniipon para sa retirement. Kung sakaling magkaroon ng disability o mamatay ang insured, maaari ring magkaroon ng benepisyo ang pamilya, depende sa sitwasyon. Koyu Hoken, employment insurance. Ito ang nagbibigay ng unemployment benefits kapag nawalan ng trabaho at kwalipikado. Shotokuzei or income tax. Kinakaltas ito buwan-buwan batay sa iyong kita. Juminzei, resident tax. Ito ang buwis na ibinabayad sa lungsod o munisipyo. Karaniwan itong nagsisimulang kaltasin mula sa 2 taon ng paninirahan at pagtatrabaho sa Japan. Maraming bagong dating ang nagugulat dahil biglang lumalaki ang deductions pagdating ng 2 taon. Ano ang gross salary? Ito ang kabuuang kinita bago ang anumang deductions.
Halimbawa, kung ang basic salary ay 220,000 yen, ang iyong overtime ay 30,000 yen, ang transportation 10,000 yen, ang kabuuang gross salary 260,000 yen. Ano naman ang net salary? Ito ang actual mong matatanggap matapos ibawas ang lahat ng deductions. Halimbawa, kung ang gross salary ay 260,000 yen, health insurance 12,000, ang pension 22,000, employment insurance 1,500 yen, income tax 5,000 yen, resident tax 8,000 yen. Ito yung kabuuang kaltas. Total ng 48,500 yen. Kaya ang net salary mo na lang ay nabawasan na at ito ay naging yen 211,500. Ito ang papasok sa iyong bank account. Ano ang bonus o shoyo? Maraming kumpanya sa Japan ang nagbibigay ng bonus. Isa o dalawang beses sa isang taon. Ngunit tandaan, may deduction din ng bonus tulad ng pension, health insurance at income tax. Kaya hindi lahat ng bonus ay buong matatanggap. Bakit nagbabago ang net pay buwan-buwan? Maaaring magbago ang matatanggap na sahod dahil dumami o nabawasan ng overtime, may absent o late, nagkaroon ng bonus, nagsimula ang resident tax, nagbago ang insurance contributions, at may salary increase o pagbabago sa posisyon. Bakit mahalaga ang pag-iingat sa payslip? Huwag basta itapon ang iyong payslip dahil maaari itong kailanganin sa visa renewal, paglipat ng kumpanya, loan applications, apartment rental, tax filing, pension records, at pagpapatunay ng income. Mas mabuting itago ang mga payslip nang hindi bababa sa ilang taon. Mga karaniwang pagkakamali. Maraming empleyado ang tinitingnan lamang ang net salary. Hindi sinusuri ang overtime pay. Hindi napapansin kung tama ang deductions. At hindi alam kung bakit lumalaki ang kaltas. Kung may napansing mali, agad na magtanong sa HR o accounting department ng inyong kumpanya. Sa konklusyon, sa kabuuan, ang Kyuyo Meisai o payslip ay hindi lamang papel na nagsasabi kung magkano ang iyong sahod. Isa itong mahalagang dokumento na nagpapakita ng iyong kita, mga benepisyo at mga obligasyon sa ilalim ng batas sa Japan. Kapag nauunawaan natin ang bawat bahagi ng ating payslip, mas magiging maingat tayo sa ating pananalapi at mas madali nating malalaman kung tama ang ating natatanggap na sahod at mga deductions. Sana po ay nakatulong ang ulat na ito upang mas maintindihan natin ang ating Kyuyo Meisai o payslip sa Japan. Disclaimer lamang po, ang lahat ng impormasyong ibinahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi garantisadong kumpleto o laging updated. Ito ay maaaring magbago ng walang paunang abiso. Ang creator ay hindi mananagot sa anumang direkta o hindi direktang epekto na maaaring magmula sa paggamit o interpretasyon ng impormasyong ito. Sa pangwakas, umaasa kami na nakatulong ang impormasyong ito bilang gabay. Para sa pinakabagong update at opisyal na detalye, makabubuting i-verify pa rin sa tamang ahensya o awtoridad. Marami pong salamat.